Tara, gawa naman tayo ng baked chicken empanada. Let's bake it! For the empanada dough, gagamit tayo ng 2 cups of all-purpose flour, 2 tablespoons of white sugar, and half cup of cooking oil. And then 1 piece of egg yolk. Then, i-mix lang natin. Pero ayan, mapapansin nyo, dalawa yung egg yolk na nailagay ko. Jumbo kasi yung nilagay ko, kaya dalawa yung egg yolk na lumabas. And mag-add din tayo ng 90 ml of water. Cold water yung ginamit ko, pero pakunti-kunti lang ilagay nyo hanggang sa mag-stick together na yung ating mixture. Tapos pag nakita nyo na, ayan, na-form na siya into a ball, stop na sa paglagay ng water. Dahan-dahan lang sa paglagay para hindi masobrahan. Pero kung sakali masobrahan naman kayo, dagdagan nyo lang ng konting flour. And hindi rin pala kailangan super smooth ng dough bago kayo mag-stop sa pag-mix. Basta pag nakita nyo, ayan, stick together na sila, pwede na kayo mag-stop. Tapos, i-rest lang muna natin to. I-cover nyo lang ng plastic o ng cling wrap. Tapos, ilagay nyo lang muna siya sa ref. Nagiging smooth din kasi yung dough kapag na-rest na siya. Kaya, ilagay lang muna natin sa ref. Tapos, hintayin natin mga 1 hour saka natin babalikan. Tara, gawa naman tayo ng baked chicken empanada. Let's bake it! For the fillings, gagamit tayo ng 1 piece of carrots and 1 piece of patatas. Tapos, hiwain nyo lang ng maliliit. Then, maglalagay rin tayo ng isang pirasong sibuyas, bawang, and maglalagay rin tayo ng bell pepper. So first, magpainit muna tayo ng mantika tapos saka natin ilalagay yung sibuyas. Gisa-gisa lang muna natin. Na pag nag-medyo brown na siya, pwede na rin natin ilagay yung bawang. Then, kapag medyo brown na rin yung bawang, pwede na rin natin ilagay yung giniling na manok. Then, ayan, naglagay lang din ako ng toyo tapos haluin na ulit natin. Then, pagka-mix nyo, maglalagay na rin tayo ng paminta and oyster sauce. Then, i-mix nyo na ulit tapos ilalagay na rin natin yung bell pepper and carrots and patatas. Then, mix na ulit tapos lagyan nyo lang ng konting tubig. Then, mag-add natin kayo na seasoning ko sa tingin nyo matabang pa. Then, pagkalagay natin ng tubig, hintayin na natin siyang kumulo tapos hanggang sa maubos na yung pinakasabaw niya. Pwede na natin patayin yung kalan. Kailangan talaga tuyo para kapag nilagay na natin sa loob ng ating pinaka-empanada, hindi siya magtutulo. Kailangan talaga dry yung pinaka-fillings. Then, for our dough, i-flatten lang muna natin yung ating dough. Then, pagka-flatten ko, gumamit lang ako ng type ng baonan kasi wala akong cutter. Ayan, dinain ko lang siya sa pinaka-dough natin, tapos binilog ko lang. Then, hanggang sa makat na siya. And then, bawat dough na makakat nyo, kailangan lagyan nyo siya ng flour para hindi sila magdikit-dikit. Then, continue nila hanggang sa magawa nyo na lahat. And then, ayan, napapansin nyo, mas manipis na yung dough natin. Niroll ko siya ulit. Ginawa ko siya mas manipis para kapag kinagat nyo na yung pinaka-empanada, hindi puro dough yung makakagat nyo. Yung fillings agad yung makakain nyo. Then, ayan, i-fold lang natin yung pinaka-dough natin. Tapos, i-pinch nyo lang yung pinaka-dulo. Then, nilock ko lang siya gamit yung tinidor. Then,
Then, mag-preheat na rin kayo ng oven ng mga 170 degrees Celsius. Then, i-bake natin ito ng mga around 20 to 25 minutes. And then, ayan, nag-brush lang ako ng egg wash sa ibabaw ng ating empanada. Nilagyan ko lang to ng egg tapos ng konting milk. Baked chicken empanada. Pwedeng pang negosyo at pwede rin pang merienda. Yun lang po for today's video. Bye! Maraming salamat!